Ika-37 kabanata sa pagpapatuloy. Napasabi ang may salamin na ano? Saan nanggaling ang batang iyon? Na napalingon ang mga ito sa kanilang likuran nang sabihin ng babae sa kanila na ang iniisip mo ba na alam ko? Sinabi pa niya habang makikita ang babae na dakpin daw muna nila ang matandang iyon. Na tumatawa ang matanda habang nakikita ang muka ng babae na sinasabi sa kanila nito na maganda ang buhay ko na nagtago ng matagal na panahon. Habang papatayo ang matanda ay sinabi nito na mukhang dumating na ang oras para umalis ako sa lugar na ito. Na sinabi ng babae sa kanya na tanda, bakit hindi ka na tumigil bago ka palalo masaktan? Natumugon ito na kayo? Na makikita ang muka ng matanda na nakangiti na sinasabi nito na nakita nyo na ba kung ano ang hinahanap nyo? Na napatingin sila sa matanda na sinasabi ng lalaki sa gilid na ano ng sinasabi niya. Na sinabi naman ng babae na nagtataka ako. Hindi rin ako ganoon kagaling sa Korean. Na makikita ang mata ng matanda na naglalabasan ng ugat. Na sinasabi na dahil sa magandang pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo ang isang magandang demonstrasyon, kaya tingnan nyo ng mabuti at ipakalat ang mga salitang ito sa ilalim ng mundo. Na nagulat sa kanyang narinig si Kang Haji. Na makikita ang matanda na naglalabas ng itim na enerhiya na napasabi pa si Kang Haji sa isip na ano. Ano ng kakaibang enerhiya yon? Habang pinagmamasdan ng dalawa ang matanda ay sinsabi nito na ang kapangyarihan ng Demon Supreme ay angkin ng walang hanggan. Kaya't ang Demon Supreme ay walang hanggan at hindi masisira. At pagkatapos nun ay unti-unting nagbabago ang itsura ng matanda na pinagtatakahan ng dalawa. Na makikita itong lumiwanag ang mata na lumaki ang katawan. Na nagulat si Kang Haji sa kanyang nakita. Na napanganga ang dalawa na napasigaw na napasabi na ano nang nangyari. Bakit daw siya ay naging hook? Na sinabi ng lalaki sa katabi niyang babae na hey, anong ginawa ng matandang iyon kanina? Natumugon ang babae sa kanya na, iniisip mo bang alam ko? Na mabilis na tumalon ang isang lalaki na sinasabi nito na mga tanga. Anong tinitingnan niyo? Na mula sa ere ay sinabi pa nito na bago siya makagawa ng mga kakaibang galaw, patumbahin niyo siya agad. Na makikita na naiwasan niya ang pagtusok ng espada ng lalaki na kanyang ikinainis. Na mabilis siyang binigyan ng isang suntok ng matanda sa katawan. Na makikita ang ginawang suntok ay tumama sa kanyang tiyan na ikinatalsik nito. Na makikita ang lalaki ay gumulong sa lupa. Na nakangiting lumiliwanag ang mata na sinabi ng matanda na isa na daw ang napabagsak niya. At mula sa likod ay may tumira na naman sa matanda na ito ay naiwasan niya. At pagkatapos ay tiningnan siya ng matanda na ikinagulat ng lalaki. Na mabilis na hinarang ang kanyang dalawang braso. Na mabilis siyang sinuntok ng matanda. Na sa sobrang lakas ay nagkaputol-putol ang mga puno na dinadaanan niya. Na makikita muli ang matanda na nakangiti na sinabi na dalawa na daw ang napabagsak niya. Na lumingon ang matanda sa iba pa. Na sinabi ng babae na lahat maghiwa-hiwalay. Biglang naging delikado ang matandang ito. Na mabilis na tinira ng lalaking nakasalamin ng kadena ang matanda. Na ito ay sinalo niya lang at sinira. Na makikita ang babae ay napangiwi ng bibig sa kanyang nakita. Na makikita ang isa sa likuran ng matanda na kanyang napatumba habang hinahabol ng suntok nito ang babae. Na biglang nahawakan niya ito. At pinatiwarik ng matanda na pinagmamasdan ito. At makikita ang muka nito na tumatawa na sinasabi pa na 3 bastardo. Hindi, ito daw ay isang babae ngayon. Na makikita ang muka ng babae na nakatiwarik. Habang pinagmamasdan sila ni Kang Haji, ay sinabi nito sa isip na ano nang nangyari bigla. Na makikita ang muka niya na sinabi pa niya sa isip na nagsimula siyang magbulong ng mga orasyon at nag-transform. Hindi naman siya magical girl. Ganyan din ba ang mga katangian ng mga Murimin? At isang boses ang nagsalita na ano daw ang gaguluhang ito. Na napatingin si Kang Haji. Sa kanyang gilid na nagtataka. At makikita ang muka ng isang tao na may tangay na sigarilyo. Ito pala ay si Gumoonryong na ikinalingon ng matanda sa kanyang likuran. Na sinasabi ni Gumoonryong na sinabi ko sa iyo na hulihin ang isang matandang lalaki at hindi mo man lang magawa ng tahimik. Na masayang napasigaw ang lalaking may salamin na boss. Na nagulat si Kang Haji sa kanyang narinig na napasabi sa isip na iyon daw yung lalaking kanina. Na tumingin ang matanda na may lumiliwanag na mata. Na sinabi nito na oho. Ganyan nga dapat. Kung ganito karaming tao ang nagtipon. Nang biglang inihagis ng matanda ang babae kay Gumoonryong habang sinisigaw na malamang.
Ang isa sa kanila na katulad mo ay makapagpapasaya sa mga pangyayari. Na madali lang sinalo ni Gumuon Ryoong ang babae. Na nagulat ito. Nang mabilis na umataki ang matanda na susuntukin si Gumuon Ryoong. Nang makita ito ni Kang Haji ay nagulat din ito. At biglang namangha sa kanyang nakita, nang biglang malakas na sinipa ni Gumuon Ryoong ang matanda habang buhat-buhat ang babae. Makikita ang matanda na patuloy sa pagatras. At pagkatapos ay humawak sa muka na sinasabi nito na hindi na masama ang kakayahan mo. Na sinabi sa kanya ni Gumuon Ryong na tanda, hindi ko na ulitin. Na sinabi pa nito na nakatingin ang babae sa kanya na sasama daw ba siya sa kanila o. Kaya daw naman ay siya ay mamamatay. Na sinabi ng matanda sa kanya habang pasugod na hangal ka. Masyado kang naging mayabang pagkatapos kong payagan kang tamaan ako. Na makikita ang mata nito na lumiliwanag na sinabi pa na kung magseryoso ako. Ang kagaya mo ay. Nang biglang sinalubong siya ni Gumuon Ryong ng palad na ikinagulat nito. At pagkatapos ay nagslide ang matanda para hindi siya tamaan ng ginawa ni Gumuon Ryong. Nang makita ni Kang Haji iyon ay nagulat siya na napanganga. Habang dumudulasa ang matanda ay gagawa ito ng pabalik na atake gamit ang kanyang mga paa. Na mayabang pang sinabi nito na paano yan? Ang mga galaw mo, na-predict ko na yan. Sinabi pa nito na makikita ang muka na ngayon ipapakita ko sa iyo ng malinaw. Ang aking tunay na. Nang biglang ang paa ni Gumuon Ryoong ay makikita. Na tumama sa ulo ng matanda. Na ito ay malakas na napadapa sa lupa na pinagmamasdan ni Gumuon Ryong. Na makikita ang muka nito na sinabi na pati mga matatanda rito, ang daming sinasabi. Sinabi pa niya habang nakabaon ang muka ng matanda sa lupa na kaladkarin at isakay na yan. Na tumugon ang mga kasama nito na okay boss. Na pinagpawisan si Kang Haji sa kanyang nakita na nanlaki ang mata. Habang makikita niya ang grupo ni Gumuon Ryong ay sinabi nito sa isip na ano daw yung lalaki na iyon. Natalo niya yung halimaw na matandang yon ng ganon kadali. Makikita ang muka ni Kang Haji na sinabi pa niya sa isip na pagkatapos kong makilala si Won Hyong. Akala ko medyo alam ko na ang tungkol sa murim at mga martial arts. Na makikita ang muka ni Kang Haji na napapatulala na lang sa kanyang mga nakikita. Sinabi pa niya sa isip habang makikita si Gumuon Ryoong na hindi daw ba sobrang ibang-iba yon. Lubos na lampas sa antas na nalalaman ko hanggang ngayon. Habang makikita si Gumuon Ryoong ay nagtatakang nagulat ito nang tumatawa ang matanda. Na habang hawak ng dalawang lalaki ito ay sinasabi na kahanga-hanga. Ang pakiramdam na ito. Na sinabi ng isang lalaki na boss. Mukhang nagising na itong matandang lalaki. Na makikita ang muka ng matanda na sinabi sa kanila na ganito rin noon. Sobrang saya noon. Inisip namin na kasama ang Demon Supreme, nasa amin ang buong mundo. Nang tumingin sa kanya si Gumuon Ryong na walang masabi. Sinabi pa ng matanda habang may lumiliwanag sa kanya na nagtiis ako hanggang ngayon, hinihintay ang pagbabalik ng mga panahong iyon. Na nagulat si Gumuon Ryong sa kanyang nakita. Sinabi pa ng matanda na tumindi ang liwanag sa kanyang katawan na mukhang. Dito na daw ito magwawakas. Na mabilis na sinabi ni Gumuon Ryoong sa dalawang lalaki na may hawak sa matanda na lumayo daw sila sa matandang iyan. Na sinabi ng lalaking nakasalamin na ano. Nang biglang sumigaw ang matanda habang siya ay nasusunog. Napataas ang dalawang kamay ni Kang Haji na nagulat na napasabi na apoy. Ano? Yung matandang yon, bigla na lang. Na napasabi ang lalaking nakasalamin na boss. Anong nangyari? Parang natural na pagsabog. Na sinabi ng babae na nakatingin sa matandang lalaki na boss. Baka ito ay may kaugnayan sa Kai of Eternity. Nakakagulat din na bigla siyang nagbago. Sinabi pa nito habang sila ay nakatingin sa matanda na kahit paano, ngayon na ang pangatlong natirang buhay sa bansa na hirap naming nahanap ay ganito na. Na makikita ang mata ng babae. Na napatingin kay Kang Haji mula sa itaas. Na napasabi sa isip si Kang Haji na buwisit. Habang iniisip ko na ganito na naman. Na sinabi ng babae kay Gumuon Ryoong na boss, mukhang yung batang yon ay kasama ng matandang yon ng ilang panahon, baka may alam siya tungkol dito. Na napatingin sa kanya si Gumuon Ryong na ikinagulat ni Kang Haji. At dito na po nagtatapos ang 37 kabanata. Ika-38 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang labanan.
Na tinuturuan ni Daesan si Lee Si-won ng kanyang teknik. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na nahihirapan. Na sinabi sa kanya ni Daesan na mabuti. Mas gumaling ka na kumpara sa unang beses mo. Hinawakan ang kanyang kamay na sinabi ni Lee Si-won na salamat sa mga papuri, pero paano ko tatalunin ang kalaban gamit ang teknik na ito na pangdepensa? Sinabi sa kanya ni Daesan na ang teknik na itinuturo ko sa iyo ay hindi para talunin ang kalaban, ito ay teknik para mabuhay. Sinabi pa niya habang makikita ang bahay na karamihan daw ng mga martial arts ay may iniiwang butas kapag sila ay umatake sa kalaban. Dagdag pa niya na lalo na kung ito ay isang agresibo at mapanirang uri ng martial arts tulad ng sa iyo, natural lang na mas maraming butas ang maiiwan. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ni Lee Si-won na ang impermanent prison ay isang lugar na puno ng mga tuso at madayang taktika. Ang ganitong uri ng martial arts ay magiging biktima lamang nila. Sinabi pa sa kanya ni Daesan na makikita ang muka niya na siyempre, hindi dapat mangyari ito kailanman. Pero kung sakaling mapunta ka sa sitwasyong kalabanin mo ang isang tao doon, tandaan mo ito. Dapat mong gawing layunin ang mabuhay kaysa talunin ang iyong kalaban. Natumugon si Lee Si-won na pumikit na yumuko na okay na iintindihan ko. At isang boses ang nagsabi na clan leader. Ito pala ay si Gyeoboom na sinasabi sa kanya na oras na para sa pagpupulong. Makikita ang tatlong elder na sinasabi ni Elder Yang habang sila ay nasa monitor na ikinagagalak kong maghatid ng magandang balita sa iyo matapos ang mahabang panahon. Dagdag pa niya na mukhang matutupad na ang pagbisita sa impermanent prison na ninanais ng pinuno ng angkan sa lalong madaling panahon. Na napasabi si Lee Si-won na makikita ang muka niya na sinabi pa sa kanya na matapos kong bisitahin ang mahigit 20 sekta na kaanib ng Martial Arts Alliance nitong mga nakaraang araw. Nagtagumpay akong baguhin ang pangkalahatang opinyon sa loob ng Martial Arts Alliance. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won habang nakasakay sa kotse na paano iyon naging posible. Narinig ko na ang mga sekta na kaanib sa Martial Arts Alliance ay nasusuklam sa Sanwoo Clan. Natumugon sa kanya si Elder Yang na sinabi niya na tama iyon. Kaya daw naman ginagamit ko ang pangalan mo at ng Shinhyuk Clan sa pagbisita ko sa kanila. Sinabi pa niya na mukhang mas pabor ang mga tagapagmana ng mga sekta sa Shinhyuk Clan kaysa sa inaasahan ko. Dahil dyan, mas naging madali para sa akin na ilahad ang usapin tungkol kay Kang Sung at sa impermanent prison. Sinabi naman ni Lee Si-won sa kanya na pero kahit ang Martial Arts Alliance ay malalaman na tayo ang nasa likod nito. Hindi ba magiging problema yon? Makikita ang sinasakyan ni Elder Yang na sinabi nito na ayon sa impormasyong nakuha ko mula sa Lone Tiger School na binisita ko kanina, mukhang ganap ng pabor ang kalagayan sa loob ng Martial Arts Alliance sa Shinhyuk Clan. Sinabi pa niya habang nagulat ang kanyang alalay na nakitang may tumatawag sa telepono na sinasabi nilang ang Martial Arts Alliance Chief ay matigas ang ulo mag-isa, pero hindi magtatagal iyon para sa kanya. Na sinabi ng lalaki sa unahan ng kotse na president na napatingin ito na nagtataka. Nakinuha ang cellphone at tiningnan ito. Sinabi nito habang makikita si Lee Si-won na ito ay kawili-wili. Nakatanggap ako ng biglaang mensahe mula sa Murim Special Operation. Gusto nilang makipagkita ng pribado. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung ito daw ay ang Murim Special Operation. Na nakangiting sinabi ni Elder Yang huwag kang mag-alala tungkol doon. Malamang wala namang mahalaga. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang isa sa Murim Special Operation na sinasabi na hindi daw ba't hindi maaaring ganoon. Dagdag pa niya na sinabi kay Elder Yang na sapat na ang pagkabalisa natin mula sa lahat ng mga insidente sa Murim, pero bakit pati ang Sanwoo Clan ay nakikipagsagupaan sa Martial Arts Alliance? Na sinabi sa kanya ni Elder Yang habang makikita ang muka nito na nakatingin sa kanya na hindi ko inakala na maririnig ko ang isang leksyon tungkol sa Murim mula sa isang tao na galing sa gobyerno. Dagdag pa niya na makikita ang muka ni Elder Yang na hindi daw ba't ang gobyerno at ang Murim ay orihinal na may relasyong hindi pakikialaman ang isa't isa. Na napasabi si Boy Labo na ito daw ay nang magsalita ang chief ng Murim Special Operation na tama. Tama yan. Pero ang impermanent prison daw ay isang eksepsyon. Sinabi pa nito na makikita ang baso na may yelo na hindi ka ba aware na ang mga kriminal na nakakulong sa impermanent prison ay mga tagasira ng hangganan sa pagitan ng Murim at ng ordinaryong mundo. Sinabi pa niya habang makikita ang restaurant na kung makawala silang lahat sabay-sabay mula roon.
Ang mundo ay lulubog sa isang hindi makontrol na kaguluhan. Na sinabi pa niya habang hinahalo ang baso na may yelo na pero hindi ba't sinusubukan ngayon ng Sanwu clan na hawakan ang delikadong bomba na yon? Kaya bakit hindi ka na tumigil ngayon? Dagdag pa niya na ang paglikha ng pagkabalisa sa Murim gamit ang maling balitang nakakulong si Kang Sung sa impermanent prison ay nabiglang sinabi sa kanila ni Lee Si-won na napatingin ang mga ito na kayo ang dapat tumigil. Na sinabi pa niya na hindi daw ba't kayong dalawa ay kumakampi lamang sa isang panig matapos marinig ang mga salita ng Martial Arts Alliance. Na mabilis tumayo ang mga ito na sinabi ni Boy labo na Sanwu clan leader. Na yumuko si Elder Yang na sinabi nito na nandito ka na. Clan leader. Na napahawak sa ulo ang chief ng Murim Special Operation na sinabi nito na mukhang talagang mahilig lumikha ng gulo si Elder Yang. Na sinabi pa nito na tinawag mo pa ang pinuno ng angkan kahit na malinaw naming hiniling na makipagkita ng pribado. Na napatingin ito nang sabihin sa kanya ni Lee Si-won na hindi. Dumaan ako dito dahil isang pagpupulong ito na kailangan kong dumalo. Sinabi pa niya habang nakahawak sa upuan na dahil ako ang nagbigay ng utos kay Elder Yang tungkol sa kanyang mga kamakailang aktibidad. Na sinabi pa niya na kaya kung mayroon kayong nais sabihin tungkol sa impermanent prison, sabihin niyo ito ng direkta sa akin. Na nakatingin lang si Junglip sa kanya. Na biglang pumikit na sinabi nito na mukhang nagbago ang iyong saloobin mula ng panahong iyon. Sinabi pa niya na sige. Bakit hindi natin pakinggan ang iyong panig ng kwento? At lumipat ang eksena kung saan makikita ang kamay ng Alliance leader na hinampas ang lamesa na sinasabi ano. Ano ang sinasabi mo ngayon? Nasinigaw pa niya sa kausap niya sa cellphone na sinabi ko sa iyo na itigil ang mga nag-udyok ng pagkabalisa sa Murim. Ngunit tila kumampi ka sa kanilang panig. Ang kausap niya pala ay si Junglip na nakasakay na sa kotse na tumugon ito na sinabi sa Alliance leader na hindi kami kumakampi sa kahit sino, ngunit napagpasyahan naming ito ay lampas sa aming jurisdiction. Sinabi pa niya na makikita ang Alliance leader na nakumpirma namin na simpleng hindi mo pinansin ang mga tanong na matagal nang tinatanong ng Shinyup clan. Sinabi pa niya habang nakatingin sa tablet na ang pinuno ng Sanwu clan na narinig ang lahat ng iyon mula sa Shinyup clan ay nagbigay ng utos kay Elder Yang na kumpirmahin kung totoo ang impormasyon mula sa Shinyup clan. Makikita ang gusali na sinabi pa niya na sa prosesong iyon. Nagpunta si Elder Yang sa iba't ibang sekta at humingi lamang ng beripikasyon ng katotohanan at wala siyang ipinakalat na maling balita. Na sinabi sa kanya ng Alliance leader at pinaniniwalaan mo ang kabaliwang iyon. Ang mga hayop na iyon ay na makikita ang muka ni Junglip nang sabihin sa kanya na paano namin malalaman kung sino ang nagsasalita ng kabaliwan. Na naiinis ang Alliance leader nang sabihin pa sa kanya ni Junglip habang makikita ito na ang totoo ay ayaw naming makialam sa mga panloob na hidwaan ng Murim. Kitang-kita na ang gobyerno ay mapaparatangan kahit sino ang piliin namin. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang gusali na sinasabi ni Elder Yang na sa ganoon, sa tingin ko ang Martial Arts Alliance Chief ay naubos na ang lahat ng mga plano niya. Isang abiso tungkol sa impermanent prison ay darating na sa lalong madaling panahon, kaya't ipagbigay alam mo kay Yo Jae-gun na maghanda para dito. Natumugon sa kanya si Lee Si-won habang papasakay sa kotse na mangyayari ba talaga yon? Sana hindi natin na-provoke ang Martial Arts Alliance Chief nang hindi kailangan. Natumugon sa kanya si Elder Yang na sinabi nito na hindi iyon ang mangyayari. Dahil lahat ng ito ay tiyak na bahagi ng sitwasyon na inaasahan ng Martial Arts Alliance Chief. Na napasabi si Lee Si-won ng ano. Makikita ang parking na sinasabi pa ni Elder Yang na alam na ng Alliance Chief nang maaga na ang pangkalahatang opinyon ay magiging hindi pabor sa kanya. Ngunit, ayaw niyang mag-iwan ng mahinang impresyon na siya ay sumuko sa pangkalahatang opinyon. Na sinabi pa niya na kaya pala niya isinangkot ang gobyerno sa lahat ng ito. Upang makagawa ng katwiran na kanilang bubuksan ang impermanent prison dahil sa kahilingan ng gobyerno. Na napasabi si Lee Si-won na ha. Na sinabi pa ni Elder Yang sa kanya na kaya huwag ka nang mag-alala tungkol dito ngayon at magpahinga ka na. Natumugon si Lee Si-won na sinabi niya kay Elder Yang na oo, naiintindihan ko. Salamat. Na makikita ang kotseng sinasakyan ni Lee Si-won ay umalis na. Na pinagmamasdan ni Elder Yang. At pagkatapos ay tinanong na sinabi ng alalay ni Elder Yang na magiging katapusan na ba ito ng mga pagbisita sa mga sekta. Na pumikit ito na tumugon na anong mga walang kabuluhang pinagsasabi niya.
Hindi mo ba alam na ngayon palang nagsisimula ang mga pagbisita sa mga sekta? Na sumagot ito ng ano? Naglakad na sila habang sinasabi sa kanya ni Elder Yang na kakalabanin natin ang Martial Arts Alliance. Kahit gaano pa man tayo maghanda, hindi natin alam kung ano ang ipapalaban nila. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang alagad na pero hindi ka ba nagtatrabaho ng sobra nitong mga nakaraang araw? Nalumingon si Elder Yang sa kanya at sinabi na ayos lang ako. Kamakailan, kahit yung bata na palaging nangungulit sa akin ay. At napaisip siya at tiningnan ang cellphone na sinabi na ngayon na iniisip ko. Hindi daw ba't masyadong tahimik siya nitong mga nakaraang araw para sa isang madalas na nakikipag-ugnayan sa akin. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang pinaglabanan ni Nagumo Onyong at ng matanda. Na itinuro ng isang lalaki kay Miss Sera na sinabi nito na dito nawala si Hajae, 3 araw na ang nakalipas. Sinasabi nila na may ilang bangkay na natagpuan sa bukid doon. Natumingin si Miss Sera na napapaisip. At pagkatapos ay nakita nila ang mga kahoy na nagkabali-bali na sinabi ng lalaki na hindi ba't ito ay mga bakas ng labanan sa pagitan ng mga tao sa Murim. Natumugon si Miss Sera na sinabi nito na oo. Ngunit hindi ito mula kay Haji. Dahil ang mga bakas ng labanan na ito ay makikita lamang sa mga laban ng mga eksperto. Na makikita ang muka ni Miss Sera na may pawis sa muka na sinabi sa kanya ng lalaki na ibig sabihin, posible kayang aksidenteng nadamay si Haji sa laban ng mga eksperto. Na sinabi ni Miss Sera na si Haji, inaasahan ko nang magdudulot siya ng gulo. Pero hindi ko inakala na magiging ganito ito kadesperado. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata.